Sinabi ng buong mahal, kasalanan ay daligdan, pagsuway ay pagsisiyan, maghari ng lubusan ang buong Diyos na may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Isa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinag-aharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Aking minamahal na kapatid sa kaparian, Father Joel Padua, mula pa sa prelature ng Batanes, pinaka-norteng probinsya ng Pilipinas. Mga minamahal kong kapatid sa buong Nazareno, magandang tanghali po sa inyo lahat. Narinig ba ninyong mabuti ang mga pagbasa ngayon? Sa unang pagbasa, mula sa aklat ng propetang si Osias, nanawagan ng Panginoon sa kanyang minamahal at piniling bayan, ang bayan ng Israel. At sinabi niya, "Magbalik loob kayo sa akin." Yon ang kanyang panawagan. At ito ang dugtong niya. Sabi niya, "Ang inyong pagbagsak ay dahil sa inyong mga kasalanan." Ano yung mga kasalanan na yon ng mga Hudyo? Ang unang-unang kasalanan ng mga Hudyo, alam nyo, ay ang pagsamba sa mga ibang Diyos, sa mga ibang Diyos-Diyosan. O sinasamba nila si Yahweh. Ngunit bukod ko Yahweh, ay mayroon pa silang sinasambang kung sino-sino. At kung minsan pa nga, ang demonyo ang kanilang sinasamba. Nako, nakalulungkot. Sila ay nagsasabing, ang si Yahweh ang Panginoon. Ngunit, nagdadalawang puso sila pagdating sa pagmamahal
At sabi ng Panginoon, ako ay selosong Diyos. Gusto ko, ako lang ang iyong mahalin. Kanya sabi ng Panginoon, ang unang utos ay isang Diyos. Mahalin mo ang Panginoong Diyos ng iyong buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas. Sa makatuwid, mahalin mo ng iyong buong sarili at wala ka ng mamahaling iba na kapantay sa Kanya. At ang ikalawang kasalanan nila, alam niyo ba kung ano? Ang hindi paglingap sa mga maralita at pangapi-panga sa mga mahihina, pagnanakaw, pagpapahirap. Yan ang ginagawa nila. Akala nila makasasamba sila sa Panginoong Diyos habang pinahihirapan ng kanilang kapwa-tao. Sabi ng Panginoon, hindi pwede yan. Kung mahal ninyo ang Diyos, pakita ninyo ang inyong tunay na pagmamahal sa Kanya sa pamagitan naman ng pagmamahal sa inyong kapwa-tao. At hindi lang basta yung mga kababayan natin, hindi, kundi mamahalin ninyo, pati na mga kaaway, basta tao, mahalin mo at naisin mo ang kabutihan niya. Yan ang turo sa atin ngayon ng Ebanghelyo. Sagot doon sa panawagan ng Diyos sa lumang tipan, magbalik loob ka sa Diyos. Ang kasalanan mo ang dahilan ng iyong pagbagsak. Magbalik loob ka. Ang Diyos, iisa lang. Huwag kang magmahal ng iba, kapantay niya. At ang pagpapakita mo naman ng pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa-tao. Walang makapagsasabing nagmamahal siyang tunay sa Diyos kung ang kapwa-tao niya ay hindi niya minamahal. Kanya magsuri po tayo. Baka naman meron sa inyo dyan, yung kanyang biyenan hindi minamahal. Ay nako, mahal kong misis ko, ngunit ang biyenan ko, nako, inamumuhian ko. Hindi po pwede yan. Mahal ko ang aking kapwa, ngunit ang kaaway ko hindi ko patatawarin. Hindi rin pwede yan. Pagmahal mo ang Diyos, tandaan mo ito. Minahal ka ng Diyos sa kabila ng iyong kasalanan. Kaya ang iyong kapwa-tao rin, mahalin mo rin sa kabila ng kanyang kasalanan. At dapat ka rin magpatawad sa kanya pagka siya ay nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Kanya mga kapatid, malinaw, ang titingnan ng Panginoon sa atin, pagharap natin sa Kanya at habang nakaharap tayo sa Kanya ngayon, ay ang puso natin. Kung wagas ang pagmamahal natin sa Diyos at tapat naman ang pagmamahal sa ating kapwa. Hari nawa, yan ang makita ng Pong Nazareno sa atin ngayong araw na ito. Amen.